Sa loob ng silid ni Chu Ziyu ay pinakita ng kanyang system ang kanyang kasalukuyan na dashboard. Ang kanya daw special constitution ay Primordial Sacred Constitution. Isang minor completion, ang kanyang sword intent, ay Heaven-Killing Sword Intent Formation Stage. Ang technique ay Dao Jing, Foundation Forging Chapter. Ang Sacred Constitution Technique ay isang Taisu Emperor Mantra. Ang Dao Palace Chapter Secret Technique ay ang Xing Secret Technique na kanya nang napagdalubhasaan. Ang Dan Mantra Middle Scroll ay isang lason, ito ay kanya na din napag-aralan. Ang Human Emperor Punch ay kanya din napagdalubhasaan. Ang Z Secret Technique ay baguhan pa lang siya. Ang kanyang 36 True Martial Art ay kanya na din napagdalubhasaan. Ang Dao Secret Technique ay bago pa lang sa host. Ang Sword Technique Everything Ends na ang Sian ay mayroong 1,127 na puntos na lamang ang natira. Nang nakita ni Chu Ziyu ang kanyang dashboard sa kanyang system ay kanya na lang nasabi na ang bilis daw ng kanyang cultivation ay masyadong mabagal. Tinanong pa niya sa kanyang system na kung mayroon daw ba itong ibang mga idea kung paano pabilisin ang kanyang cultivation. Sinabi naman sa kanya ng kanyang system na mayroon daw siyang idea kung paano pabilisin ang kanyang cultivation. Dinagdag pa ng system sa ating bida na maaari daw gamitin ng host ang kanyang system, upang gayahin at magsulat ng cultivation technique na eksklusibo para sa sarili ng host upang madagdagan ang bilis ng kanyang cultivation, ngunit ang paggaya ng technique ay nangangailangan ng maraming breakthrough points, hindi lang doon dahil kinakailangan din ng host na magbigay ng mga materyales. Napapaisip naman si Chu Ziyu na kanyang tinanong ang kanyang system na kung bakit naman daw kinakailangan pa ito ng iilang mga materyales. Ayon pa ng kanyang system na kinakailangan daw ng ating bida na mangolekta ng pamamaraan tungkol sa 5 elemento at iilang mapagkukunan at iwanan ito sa kanya para kanyang ma-synthesis ang paggaya, dagdag pa ng system na ang mas maraming teknik ay mas mahusay, mas maganda daw na kanyang kolektahin ang teknik ng 5 elements at ang 9 sources. Dahil sa mga sinabi ng system kay Chu Ziyu ay wala na lang itong magawa, at kanya na lang sinabihan ang kanyang system na kinakailangan pa daw niya ng isang araw upang kanyang pag-isipan ang mga sinabi sa kanya ng kanyang system. Sabay itinaas ni Chu Ziyu ang kanyang isang daliri at kanyang tinanong ang kanyang system na kung ano daw ba itong plus sign, namangha naman ng system dahil ang host daw ay nakahanap ng bangkay na Primordial Sacred Constitution, katulad ng host, ang pagkonsumo daw nitong lahat ay isang pamamaraan na maaring makakuha ng karagdagang Primordial Sacred Constitution points. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang mga nalaman galing sa kanyang system, dahil ang pagdagdag daw ng mga puntos upang lumakas, ay katulad na din sa pag-level up ng walang limitasyon. Ngunit kung gaano daw kalaki ang kontinente ng Tianqiong ay kahintulad din sa paghahanap ng bangkay ng primordial na sagradong konstitusyon ay parang paghahanap ng mga karayom sa isang dayami. Pero bahala daw, hahanap na lang daw siya ng paraan, at ang ibang isyu patungkol dito ay kanya na lang iisipin sa ibang oras. Napatigil naman si Chu Ziyu sa kanyang paglalakad dahil kanyang nakasalubong sa labas ng kanyang silid si Mu Feiyan, at ito ay nakangiti na kanyang tinawag ang ating bida. Wala namang ano-ano ay agad na lumapit ang ating bida sa kanya sabay kanyang hinawakan ang balikat nito. Sinabi pa ni Mu Feiyan sa ating bida na nakangiti na alam daw niya na masyadong busy ang Holy Sun, kung kaya napagdesisyonan na lang niya na huwag siyang gambalahin sa kanyang silid, sana daw huwag siyang sisihin ng Holy Sun sa ilang araw na hindi pagpunta sa kanya. Nakangiti naman na hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ni Mu Feiyan na kanya itong tinanong na kung ano naman daw ang ginagawa ng kanyang minamahal noong araw na hindi sila nagkikita, namumula naman ang mukha ni Mu Feiyan na kanyang tinitingnan ng kanyang minamahal na ang ating manyakol na bida. Sinabi pa ni Mu Feiyan sa ating bida na si Qin Yi daw ay sinimulan na niya ang kanyang pag-cultivate, habang matibay pa ang kanyang pundasyon sa kanyang katawan at kinakailangan pa rin na palakasin pa ang kanyang katawan, ngayon daw ay naghanda siya ng iilang mga spiritual na mga medicines at nagbayad ng mga servants upang maghanda ng medicinal bath. Sinabi naman ni Chu Ziyu kay Mu Feiyan na ang kanya daw trabaho ay masyadong mahirap, sabay kinuha ng ating bida ang bitbit ni Mu Feiyan na basket upang siya na daw ang magdala nito. Kinikilig naman si Mu Feiyan sa kabaitan ng kanyang minamahal at kanya itong niyakap, saad pa niya sa ating bida na ang Holy Sun daw ay abala sa kanyang cultivation, maari daw iwanan ng Holy Sun ang mga ganitong gawain sa kanya. Nakangiti naman ang ating bida halatang mayroong binabalak, na kanyang sinabihan si Mu Feiyan na siya daw ay tunay na mabait at mayroong kakayahan na babae, sa ngayon daw sumunod ito sa kanyang silid kasama siya,
Mas lalo namang namula ang mukha ni Mu Feiyan nang sinabi sa kanya ng ating bida na pupunta silang dalawa sa loob ng silid ng kanyang minamahal. At nang nakapasok na silang dalawa sa loob ng silid ng ating manyakol na bida ay wala naman silang sinayang na oras dahil agad nilang sinimulan ang kanilang madalas na ginagawa kapag mayroon silang libre na oras, at kitang-kita si Mu Feiyan na napasigaw dahil kinain ng ating bida ang kanyang iniingatan na kayamanan. Dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya ay nilakasan pa ni Mu Feiyan ang kanyang pag-ungol sa loob ng silid ng ating bida, at halata sa kanyang mukha na masyadong nasarapan sa kanilang ginagawa at ito ay masyadong pinapawisan, dahil sinusulit nilang dalawa ang gabi na ito habang magkasama pa sila sa isang silid. Makalipas ang isang gabi, pinakita sa eksena sa labas ng silid ni Chu Ziyu na sumikat na ang araw. At sa loob naman ng silid ay makikita ang dalawa na kakatapos pa lang sa kanilang matinding bakbakan. Nagsalita si Chu Ziyu kay Mu Feiyan na mayroon daw siyang dalawang bagay na gustong itanong sa kanya. Sumagot naman sa ating bida si Mu Feiyan na sabihin lang daw sa kanya ng kanyang minamahal ang dalawang bagay na itatanong sa kanya. Bulong sabi naman ni Chu Ziyu kay Mu Feiyan na kinakailangan daw niya ng bangkay ng isang primordial sacred constitution at high-level cultivation technique. Makalipas ang ilang oras sa labas ng silid ng ating bida ay makikita ito na tahimik na nag-cultivate, at kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na ipapaubaya na lang daw niya sa kanyang auntie Lu ang pagsabi kay Qin Yi na mawawala sila ng ilang araw. Natuon naman ang pansin ng ating bida sa kanyang likod dahil bigla siyang tinawag ni Mu Feiyan at ito ay mayroong kasama na isang babae. Nagsalita naman ang babae sa ating bida na siya daw ay ang elder ng Daoyun Peak ay binabati ang Holy Sun, ang babae pala na ito ay si Wei Ye ang Daoyun Peak elder. Agad din naman tumayo ang ating bida at ito ay nagbigay ng paggalang. Sinabi pa niya na hindi na daw kinakailangan na magbigay sa kanya ng paggalang ang elder ng Daoyun Peak. Dinagdag pa ng ating bida na narinig daw niya kay Feiyan na siya daw ang intel patungkol sa Primordial Sacred Constitution na mga bangkay. Sumagot naman sa ating bida ang elder ng Daoyun Peak na yun daw ay matagal na panahon na ang nakalipas. Ayon pa niya na noong kanya daw nakaraan, noong panahon na kakapasok pa lang niya sa level ng Godly Skill Stage, inayos daw siya ng Holy Ground upang tumungo sa Tianyuan City, doon sa battlefield. Ang kanya daw pakikipaglaban doon ay masyadong walang awa dahil maraming bilang na mga demonyo ang kanyang mga napatay at kahit ganoon masyado pa rin marami ang mga demonyo ang humahabol sa kanya. Hinahabol daw siya noon ng isang demonyo na tumuntong na sa antas ng Lesser Saint. Siya daw ay kanilang na-corner sa harap ng isang kuweba na wala na siyang ibang matatakbuhan. Ngunit sa hindi niya inaasahan mayroon siyang aksidente na natapakan, at ito ay nagdulot ng pagkahulog niya patungo sa ilalim ng kuweba, at sa gitna ng madilim na kanyang pagkahulog sa ilalim ng kuweba ay napadpad siya sa isang ginintoan na lawa sa pinakailalim ng kuweba. Sa pangyayari na yun ay nakita niya ang isang tao na nakaupo sa gitna ng gintong lawa. Ang nilalang daw na kanyang nakita noon ay mayroong hindi maipaliwanag na aura na dumadaloy sa kanyang katawan. Noong kanya na sanang tanungin ng nilalang kung ano ang pagkakilanlan nito ay sa hindi niya inaasahan dahil ang isang halimaw na humahabol sa kanya ay bigla na lang lumitaw sa kanyang likod at ito ay naghahanda na ng pag-atake upang siya ay patayin. Pero sa kabutihan na palad napatigil ang halimaw sa pag-atake sa kanya dahil ang gintong tubig sa lawa ay bigla na lang itong tumaas upang pigilan ang halimaw na siya ay patayin. Siya daw ay iniligtas ng nilalang na nasa ilalim ng kuweba. Sa pangyayari na yon ang gintong lawa ay nasaksihan niya mismo sa kanyang dalawang mata kung paano nilamon ng gintong alon ang katawan ng halimaw na humahabol sa kanya. Sinabi din niya sa ating bida na ang kanya daw nakaraan ay hindi niya alam kung ano ang gintong lawa na kanyang napuntahan, pero ngayon kanya daw naisip na baka ang gintong lawa na iyon ay isang lifeblood ng Primordial Sacred Constitution. Napapaisip naman si Chu Ziyu sa mga kwento sa kanya ni Elder Ways dahil sa mga salaysay daw ngayon ni Elder Ways ito daw ay parehong tunog ng bangkay ng Sacred Constitution. Sabay tinanong ni Chu Ziyu si Elder Ways na kung naalala pa ba daw niya kung saan ang tamang lokasyon ng kuweba na kanyang napuntahan. Sumagot naman sa ating bida si Elder Ways na naisip lang daw niya sa panahon na yun ay makatakas, at noong bumalik siya sa Holy Ground ay tapos na ang digmaan nila laban sa mga demonyo. Kung kaya hindi daw niya naalala ang tamang lokasyon, ngunit naalala daw niya ang iilang daanan kung paano siya nakapunta sa lugar na yon. Sabay mayroong ipinakita na isang mapa si Elder Ways kay Chu Ziyu, sabi pa niya na ipapakita daw niya sa ating bida ang iilang parte ng battlefield na kanyang napuntahan noon, sabay itinuro niya kay Chu Ziyu ang isang lugar na marahil nandoon ang kuweba na kanyang napuntahan.
Matapos magpaliwanag si Elder Ways ay nagpasalamat naman si Chu Ziyu sa kanya dahil daw sa malaking naitulong niya na pagbigay sa kanya ng mga impormasyon kung saan pwede na hanapin ang Primordial Sacred Constitution Corps. At nang papaalis na si Elder Ways ay sinamahan naman siya ni Elder Mu papaalis sa lugar, bilin sabi pa ni Chu Ziyu kay Elder Ways na huwag daw niyang kalimutan na bumalik dito sa kanyang lugar upang kanyang kunin ang kanyang gantimpala kapag matagumpay niyang mahanap ang Primordial Sacred Constitution Corps. Sumang-ayon naman si Elder Ways sa sinabi sa kanya ng ating bida. Matapos makaalis ang dalawa ay napapaisip naman si Chu Ziyu dahil ngayon daw alam na niya kung paano hanapin ang corpse, ngunit wala daw siyang mga impormasyon patungkol sa mga teknik, sa ngayon daw ay dahan-dahanin na lang niya ang paghanap sa mga ito. At kinabukasan daw ay ang simula na niya sa ibinigay sa kanya na kondisyon ng kanyang sister Luo na kanyang paibigin ang kanyang auntie Luo. Ngunit napatingin naman si Chu Ziyu sa kanyang unahan dahil ang kanya daw mother and son seal ay nanginginig, dahil pala nakita niya sa kanyang gilid ang isa pa niyang minamahal na naglalakad sa damuhan. Pero hindi pa rin matukoy ni Chu Ziyu kung sino daw itong babae na ito, kung ito daw ba ay ang kanyang master or ang kanyang sister Wallo Fei. Makalipas ang kinagabihan ay lumapit kay Chu Ziyu si Wallo Fei sabay kanya itong tinanong na kung naistorbo daw ba niya ang Holy Sun sa kanyang cultivation. Sinabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na nakangiti na huwag na daw mahiya sa kanya ang kanyang sister Wallo Fei at isa pa tawagin na lang daw niya siya sa kanyang pangalan, at samahan daw siya ng kanyang sister na maupo habang nag-uusap silang dalawa. At tamang-tama daw dahil mayroon siyang nakalimutan na ibigay sa kanyang sister. Masaya naman na tinanong ni Wallo Fei si Chu Ziyu na kung ano naman daw ang kanyang gustong ibigay sa kanya. Agad naman nagpalabas si Chu Ziyu ng isang prutas. Sinabi pa niya kay Wallo Fei na ito daw ay nagpapanatili ng kagandahan na prutas, sana daw pananatilihin ng kanyang sister ang kanyang kagandahan magpakailanman. Manghang-mangha naman si Wallo Fei sa ibibigay sa kanya ng kanyang minamahal dahil masyado daw itong mahalagang prutas. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na kaya lang naman daw niya ito ibibigay sa kanyang sister dahil gustong-gusto daw niya siya, kung kaya ang ganitong meron siya ay kailangan niyang ibigay sa kanyang sister. Samantala sa hindi naman kalayuan sa kanila ay natatawa naman ang auntie Luo ng ating bida habang kanyang tinitingnan ng dalawa na masyadong sweet sa isa't isa, at kanya na lang nasabi na ang gusto daw pala nitong si Chu Ziyu ay ang mga babae na mas matanda pa sa kanya. Namangha naman si Chu Ziyu dahil mayroong ipinakita sa kanya na isang bagay si Wallo Fei, saad pa ni Wallo Fei sa ating bida na kanya daw narinig na naghahanap siya ng iilang mga teknik, sa loob daw ng bagay na ito ay mayroong maraming mga teknik. Kasama na din dito sa loob ang kumpletong Taisu Emperor Mantra, at huwag daw kalimutan ng ating bida na kanya itong wasakin matapos niyang mabasa ang lahat ng mga teknik na nandito sa loob dahil ayaw daw niya na ibahagi ito sa labas. Hinawakan naman ni Chu Ziyu ang kamay ni Wallo Fei na kanya siyang sinabihan na huwag daw mag-alala ang kanyang sister dahil kapag matapos na daw niyang mabasa ang lahat ng mga teknik na nandito sa loob ng bagay na kanyang ibinigay sa kanya ay agad niya itong wasakin. Dahil hindi daw niya hahayaan na mayroong iba ang makaalam nitong mga teknik na kanyang ibinigay sa kanya, sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ayon daw sa Taisu Holy Ground Rules, dapat ang Holy Master lang ang dapat makaalam ng kumpletong teknik ng Taisu Emperor Mantra, ngunit itong kanyang sister Wallo Fei daw ay hinahayaan siya na kanyang mabasa ang kumpletong teknik ng Taisu Emperor Mantra, mukhang nagbunga na daw ang pagkakaroon niya ng paboritismo. Sabay hinigpitan ni Chu Ziyu ang paghawak niya sa kamay ni Wallo Fei. At makikita na mahigpit itong niyakap ng ating bida, masyado naman namumula ang mukha ni Wallo Fei na natulala dahil sa higpit ng pagyakap ng kanyang minamahal sa kanya. Sinabi pa ng ating bida kay Wallo Fei na masyado daw mabango ngayon ang kanyang sister Wallo Fei, masyado daw itong masarap sa kanyang pakiramdam, masyado naman nabigla si Wallo Fei dahil walang pag-alinlangan na hinalikan siya ng kanyang minamahal nang wala man lang pahintulot niya. At makikita si Wallo Fei na hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman kung siya ba ay matutuwa o magagalit sa ginawa sa kanya ng ating bida, samantalang si Chu Ziyu naman ay nakangiti lang sa kanyang biglaan na paghalik kay Wallo Fei, at agad itong humingi ng patawad dahil hindi daw niya mapigilan ang kanyang sarili, dahil masyado daw talagang maganda ang kanyang sister Wallo Fei, kaya niya nagawa ang paghalik sa kanya. Sa ilang sandali makikita ang dalawa na naglalambingan sa gitna ng liwanag na buwan. Sinabi pa ng ating bida kay Wallo Fei na ang liwanag daw ng buwan ngayong gabi ay masyadong maganda, ito daw ay kahintulad ng kanyang sister Wallo Fei, at kitang-kita naman sa mukha ni Wallo Fei na ito ay masyadong nasarapan sa ginawa sa kanya ng ating manyakol na bida, dahil pala gumalaw na naman ang malademonyo na kamay nito at mayroon itong dinukot sa ibabang parte sa katawan ni Wallo Fei.
Makalipas ang kinaumagahan makikita ang ating bida na kanya nang binuksan ang pintuan ng kanyang silid at halata sa mukha nito na maganda ang kanyang gising, dahil sa mga magandang kaganapan na nangyari sa kanya. At ngayon daw ay ang araw kung saan sisimulan na niyang paibigin ang kanyang Auntie Luo, at sa katunayan daw ay nagtira siya ng kanyang stamina para sa araw na ito, upang magawa niyang mapanghawakan ang kanyang Auntie Luo. Natatawa na lang ito dahil ang kanyang Auntie Luo daw ay hindi naman nalalayo sa ibang mga babae na kanyang mga nakasama, sa katunayan ang kanyang Auntie Luo ay kahintulad lang ng kanyang babe master na kinakailangan pang pangibabawan ng dahan-dahan upang bumigay ito. Hindi daw sila kahintulad ng kanyang sister Wallo Fei na kinakailangan na ipakita sa kanya ang iyong tunay na nararamdaman sa iyong puso na mayroong kakaunting pagmamatigas para bumigay sa kanya. Habang si Mo Fei naman ay kinakailangan lang ng kakaunting pagdamana para siya ay makuha. Samantala ang kanya namang magandang sister Luo ay kinakailangan lang na puntiryahin ang nalulugod sa kanya at kulitin siya sa ilan na mga salita, may pagkakataon pa daw na siya ay makakuha ng ilang goodies sa kanya o hahayaan na makakuha siya ng ilan. Ngunit laban daw dito sa kanyang Auntie Luo, mayroon daw siyang ibang paraan upang kanya siyang makuha sa kanyang mga kamay. Ang paraan daw na ito ay kanyang ibahin ang kanyang kaisipan para sa kanya. Sabay tinawag na nga ng ating bida ang kanyang Auntie Luo at ito ay nagbigay ng paggalang.